Hello, hello, mic test. Mic test. Mic test. Maraming biyaya sa puso. Di mo na kailangan pang pumalis. Sa Maynila'y di mo makakamit. Inibit-hing ginto'y nasa bukid. Saganang maga mga kabukid. Mayroong isang nakakalungkot na balita. Pagkatapos natin magpakain ng manok at pato, nakita natin na ang ating isang alagang kambing ay pumanaw. Mga bukid, tayo ho'y nangunguha ng kangkong para mayroon tayong maihahalo sa pakain natin sa baboy. Kanina pa ho ako daldal ng daldal, hindi pala nare-record. Lobat daw pala yung aking mic, kaya pinapaulit ho ng aking direktor. Hindi daw ako naintindihan. So ipapaliwanag ko lang ho sa inyo. Itong kangkong, kinukuha ho natin, kayari ho, i-shred ho natin, at haluan ng molasses sa tubig, peppermint. So for 1 or 2 weeks, ayan na. Pwede na ho siya nating ihalo. So isama sa pagkain ng ating baboy. Malaki ho matitipid niyo. So ganitong pamamaraan. Para din ho yung madre de agua. Ayan. Kaya nga lang ho, sa aming bukid, nagtatanim pa kami, nagpaparami pa kami ng madre de agua. Kasi yung huli ho namin na mga pananim, naharabas ho ng bagyo. Nadilubyo yung pinagtataniman namin sa kanila, so namatayan. Kaya makaka-recover naman tayo, babawi tayo. So enjoy lang ho muna sa panonood. Tutuloy lang ho namin ang gawain. Maga ho mga kabukid. Ito ang ating nakuha na. Yan. Dadagdagan pa ho yan. Yan. Bukid, narito na ho tayo sa aming bahay at sisimula na ho natin mag-shred ng kangkong. Itong shredder, nabili ko lang ho ito sa Shopee. Sa pagkakaalala ko
Ilan nasa halagang 3,000 lang mo ito. Nung nabili ko siya. Pero subok naman ako at napakatibay. Huwag nyo lang akong lalagyan ng mga kahoy-kahoy. Mga ganito kangkong, mga material at kayang-kaya. So, may isang taon na rin ito sa namin ginagamit. Simulan naman natin ano. Yan na. Ayan, mga kabukid, tapos naman tayo. Shredder. At nakabuhin tayo na kalahating sako. Marami-rami na ho yan. Mahigit 50 kilos na to. Tira. Yan. I-peppermint naman natin yan. Yan o mga kabukid. Inihahanda na ho natin. Dito ho natin sila buburuhin o i-peppermint. Ang ating giniling na kangkong. Yan. Yan ho natin sila ilalagay. Ang gagawin ho dito, lalagay sila dito. Lagyan natin ng molasses at asin at tubig. Tapos atin hong ibuburo ito ng mga ilang araw hanggang 1 o 2 linggo. Depende kung malambot na. Nang sa ganon, mas madali ho silang mapaprocess ng ating mga alagang baboy. At makukuha ho nila ang mga nutrients o sustansya ng kangkong. Hindi ho kagaya ng pag binigay ho natin ito na sariwa, dadaan lang ho ito sa kanilang sikmura. Dadaan lang ito sa kanilang panunaw. At hindi nila ma-maximize ang pag-absorb ng sustansya ng ating kangkong. Ayan ho. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano magiging itsura niya. Ilalagay lang muna ho natin sila dito. Pagkataso nito, may nakapila pa tayong gawain. At mamaya ko na ikukwento. Ayan. Kaya ba? Ito? Buhatin na lang natin. Dalawa tayo. Yan, 1, 2, 3. Okay, so right. Lahat ba? Lahat na. Okay, so alright. Yan. Tubig o ano? Tubig. Dito na ho tayo kukuha ng tubig sa ating fish pond. Yeah. Baka malambot. Ito mga kabukid. Yan. Ganyan kalubog ho sa tubig. Maganda na ho yan. Yan. Basta nalubog siya. Ngayon o, lalagyan natin ito ng molasses. Kahit konti lang para mayroong pagkain ng ating mga microorganisms. Yan. May laman pa ba? O yan, pwede. Sagad na natin. Bibili na lang tayo uli. Yan. Ano, haluan ng tubig? Marami pa ba? Pwede pa.
Kalwa natin tubig. Para kumatas. Sige pa. Yan. Ito ang pinaglagyan namin. Dati na hong may nagpe-ferment dito. Kaya dadagdagan na lang ho yan ng molasses para kung makita nyo yung kulay ho niya. Yan. Dati na ho merong karga yan. At meron na ho yung amoy alak nga ho eh. Yan. So hatiin natin dito sa 2 drum. Tansyahin. Okay. Pancho! Yan, sa kabila. Pancho! Shh! Mi! Baka, yan, ilalagay niya. Yan. Tapos, gusto na. Ayos na yan. Lalagyan lang ho ng asin. Tigdagan natin ang asin. Yan, sapat na yan. Asin lang. Yan. At haluin. Yan. Oh, sarap to, manong. Yan o. Yan. Mabuburo na yan. Yan o. Tatakpan lang ho to. At hahayaan nyo lang siyang mag-ferment. So, haluin natin. Yan. Kailangan ho ito nakalagay o ilalagay ninyo sa lugar na malilim, yung hindi ho naaarawan. Yan. So, yan mga kabukid. Nakita nyo naman ho paano namin ginagawa. Pag ready na ho ito, pwede na ho ito ipakain sa ating mga alagang baboy. Yan. Tatabi lang ho natin sa lugar na hindi naarawan at hayaan natin siya mag-ferment. Mga ilang araw lang ho yan. Siguro 7 days to 2 weeks. Pwede na ho yan. Yan. Ito, takpan na natin. Yan. Yan mga kabukid oh. Kita nyo yung mga gansa. Ganda kong tingnan ano. Sa probinsya lang ako kayo makakita ng ganyan. Ewan ko sa Maynila kung meron. Siguro sa ibang lugar. Dito hindi kayo mababagot at marami ko kayong tanawin na makikita. At hindi ko kayo mawawala ng gagawin. Napaka-healthy pa ho sa inyong katawan dahil kayo kilos ng kilos, lakad ng lakad. Oh, yan oh. Nangahabol yan. Ayan, magigib lang ho tayo ng tubig. Konti. At pupunta tayo dun sa ating kalamansian. I-sprayan ko ng organic na insecticide. Sana matapos natin agad at mainit na ho. Katatapos lang natin mga mag-prepare ng ating pinaperment na kangkong. Ito ho. Tara ho. Last chore for today. Yan ho mga kabukid. Bago ho tayo magpahinga para sa pananghalian ano. Ito ho ating kalamansian. Dahil ho nag-uulan ng mga nakaraang araw, makikita nyo medyo madamo siya ngayon. Tinubuan ho ng mga damo. Ang gagawin ho natin kasi meron ho mga puno na kung makikita nyo, ipapakita ko sa inyo, ilapit mo. Ayan. Meron hong insekto na sumisira ng kanilang mga dahon.
Ayan, yan ho. Nakain ng insekto yung dahon nila. So, ang gagawin ho natin, mag-spray ho tayo ng organic na fertilizer. Gagamit ho tayo ng Oriental Herbal Nutrient o OHN. Ito ho yun, OHN. Bali sa isang galon na tubig, mga isang latang maliit na sardinas ang ihalo natin. Ito ho yung binanggit ko nung nakaraang video ko na ang halo nito ay luya, sili at bawang at konting sibuyas na mayroong hinalawan ng beer, molasses at gin. May mga tutorial ho ito online, pwede nyo hong panoorin sa ibang YouTube channel. Mabisa ho ito na organic fertilizer. Ihalo lang ho sa tubig, i-spray natin dito. Ito ay migit kumulang 200 na puno na ating itinanim. At i-sprayan ho natin. Halo lang muna ho natin ito sa tubig. Yan. Kung meron ho kayong backpack na pang spray, maganda ho yun. Wala ho akong backpack na pang spray, pero meron ho akong baterya na spray o pang kuan. Ito ginagamit ko. Yan. Sasaksak lang ho yan. Kakabit itong hose at makakapag-spray na ho tayo ng ating organic na fertilizer. Yan. So, samahan nyo muna ako. Pag natapos ito, pahinga na tayo. Yan, nalagay lang natin yan dito. Yan. At tayo'y mag-i-spray. Ganyan lang, oh. I-spray lang natin na ganyan. Yan. Yan, spray na. Yan. Oh. Ito, wala ng dahon. So, sa mga susunod na araw ho, pwede naman natin i-grass cutter ito. Nice na natin, ano, Francis? Pero andyan naman na yung hose. Ilubog mo lang yung, yung hose niya. So, busa ng, yan. Kailangan nakalubog. Mabilis ho ang trabaho pagka ganyan. Yan. Apat pala dito ang hilera. Iba, malalaki na oh. Yan mga kabukid, tapos na ho tayo na mag-spray ng ating organic fertilizer. Kaon ba yun natin? Tapos na ho tayo mag-spray ng ating organic fertilizer. Tanghali tapat na rin ho. Tayo magpapahinga naman. Hindi puro trabaho, pahinga rin naman paminsan-minsan. So, papakita ko sa inyo siguro after
1 week dahil uulitan o 1 or 2 weeks dahil uulitan pa ho natin ito na sprayan siguro after 2 days saka ho lilinisan natin yung damo. Yan, ipapakita namin ho sa inyo kung ano magiging resulta. Kung may nakita ho kayong value sa inyong napanood, please consider like, subscribe, and hit the notification bar mga kabukid para ho updated kayo sa ating mga ina-upload na video na sana ho'y makatulong sa inyo sa inyong pagbubukid at sana ay makapagbigay sa inyo ng masaganang ani. Magandang umaga sa inyo mga bukid, masaganang buhay ho. Maraming biyaya sa bukid. Di mo na kailangan pang bumalik. Sa Maynila'y di mo makakamit